Alright, welcome to Go Trade. In this video, I'll share with you yung stocks na meron ako ngayon and why I bought it and why I held on it. Kasi hindi ko pa ito mga nabenta. So, I'll share it with you for you to be updated. Alright? So, itong channel na to, I'll be sharing my portfolio, my stocks, and why I buy, I sell, and why I held on it. Alright, so I hope we can learn all from this. Let's go. Una, itong EQT. Okay, EQT. So, punta muna tayo sa daily time frame. Titingnan natin, malapit na siya dito sa high niya, no? So, ang lakas ng momentum. Itong kulay green na ito, tsaka blue. Green is 21 EMA, 50 EMA naman tong blue. So, sa daily time frame, mataas yung ano niya, yung kanyang momentum. Tapos, nag-breakout siya dito nung Wednesday, January 15. Okay, nag-breakout siya dyan. So, pwede siya magtuloy-tuloy umangat. Okay, given that nga may momentum siya. Now, punta tayo sa lower time frame, which is 30 minutes. Yan, nung binili ko siya, eto, yan, January 21. Kasi nasa ibabaw siya, bullish candle, at meron siyang volume na 3 times greater than the average. And ito yung tinatawag natin na VSA, volume spread analysis. So usually pag nandiyan dyan siya, bumibili ako. Now, the following day, nung Wednesday, tumaas siya, umangat. Pero naging ano ko dito, hindi ko siya naibenta agad. Nagbenta ako, ang bagong rule ngayon, pag nandito sa, nag-open up siya sa first 15-minute candle niya, bebenta ko na yung 50%. Tapos, magte-trade lang tayo sa masusunod. Eh, nangyari nga dito, nung 11 a.m. sa States, 11:30, boom, bumaba. Kaya hinold ko na lang muna siya. Okay, kumbaga hindi naman niya tinamaan yung aking cut loss. Okay, kaya nag-hold muna ako sa kanya. And then we'll see what will happen on Monday. But by the looks of it, nag-close to ng Friday. And may volume, tapos nandun sa ibabaw pa rin siya ng 21 EMA. Then yung 21 EMA is greater than 50 EMA. Yan. Kaya nag-hold pa ako dyan. Okay, next is FVRR. Okay, ganun din to. Nang binili ko siya is yan. January 15 din. Yung ating volume spread analysis. Though ito medyo mahina yung yung kanyang volume. Hindi yata yan. Wait lang Kasi usually kasi binibili ko siya pag mataas yung kanyang volume sa end of the day. Pag pa-closing na mga 15 minutes or 30 minutes before, lakas na yung volume, yan binibenta ko na siya. Wait lang. Yan, eto. Price is above. Wait lang. Yan. Wait. Kita nyo ba? Yan, price is above 21 EMA. Tapos kita mo yung volume nyo. Ang taas, ultra high. So, most likely, mga times 4 yung taas niyang yan. Kaya binili ko siya. Now, the following day, boom. Ito, nag-open siyang ganyan. Pero, pababa na rin kagad dyan
Okay, nag-open dito, sobrang bilis, bumaba. So, yan. So, let's tayo dyan. Ngayon, ayan o. Yan. Ngayon, yung ano ko dyan, stop loss ko yan, mga nasa banda dito eh. Yan, stop loss. Ay nangyari. Ayun, binutas pa rin. At diretso. Ngayon, justify ko na lang siya na ano siya, nasa support. Which is totoo naman support to. Sige, hayaan ko siyang bumaba hanggang support. And then from there, ang bias ko is yan, tataas siya dyan, magbabounce. Ay, magbabounce siya dito, yan. Kaya yan, mag-aabang na lang muna tayo. Okay, plus ito maganda pinakita niyang candlestick, bullish engulfing. Bullish engulfing to. Na may volume niya is twice the average. Yun. So, let's see kung ano mangyayari. Ngayon, pag bumaba pa dyan, wala. Bebenta na natin yan. And then, lastly, yung gap. Dalawa pala, apat pala itong hawak-hawak ko ngayon. Yung gap. Okay, ito naman gap. Tingnan natin. Okay, sa daily time frame, titignan nyo. Yan, papataas siya. Tapos, parang ito pa yung niya, resistance, oh. Malayo pa. Ayan, ito naman yung kanyang support. So, malayo pa kung titignan nyo sa daily time frame. Tingnan natin sa 1 hour. So, 1 hour. Ayan, again, malayo pa. Malaki pa yung potential upside niya. Okay. So, may arrow dito. Okay. Para malaki pa yung potential upside niya. Okay, which is mga ilan kaya? Tingnan natin. Mga 6% pa. So, pwede. Ngayon, titignan natin siya sa 15-minute time frame. Ba't ko siya binili? Dahil pa rin doon sa natin, game plan natin na VSA. Ito, sa ilalim siya ng ng 21 EMA. Tapos, yung volume niya is, ang laki. Times 6. Diba? So, yun. Ano nangyari? Umangat siya. Hindi ko siya nabantayan. Kaya yan, bumaba. Okay. So, hindi ko siya nabenta dito stock. Kaya hawak-hawak ko pa siya. So, again, hindi niya pati naman yung aking yung stop loss. Kaya andyan pa siya. Ayan, parang ang stop loss ko banda dito eh. Ito yung area na yan ng aking stop loss. Okay. So yan ang aking stop loss. So, tapos nagkaroon tayo ng dito, magandang pangitain dahil kaya create siya ng ng higher lows. Actually, pero rin, low rise din. So, symmetrical. So, tingin natin kung magbe-breakout siya dyan. Kasi ang ganda ng closing niya, oh. Yung volume niya is, almost times 7 ng kanyang average volume.
So, ano tayo dyan? Ang bias natin dyan is bullish. Okay. Gap, ano pa ba? OVV. Ito, ganun din eh. Nag-hold tayo. Yung meron akong RKLB, no? Buti na lang nabenta natin yun. Kasi bumulusok yun sabay nung kalagitnaan ng araw kagahapon. Wala. Dumaus-us. Okay. Ito, OVV. So, again, same. Pero, ito, titignan natin sa daily time frame. Okay, nag-aano siya, nagko-consolidate. Okay, range. Okay, so yan yung sa daily time frame niya. Okay, itsura niya. Natignan natin sa 30-minute time frame. Okay, sa 30-minute time frame, approaching ano siya, no, support area. So, syempre, pag nasa-support, most likely, magbabounce siya. I-adjust na lang natin to. Burahin natin yung mga drawings para malinaw. Okay. Ayan. Nag-create siya ng support. Support. Ayan. So, every time, maraming touches. 1, 2, 3, 4, 5. So, nire-reject siya pag tumatama dyan. And then, volume niya is, twice the average, no? So, we'll see. Ito yung kanyang, resistance. Okay. So, anong possible upside natin dyan? Actually, habol ko lang dyan, break even kasi nagkamali ako dyan eh. 2.51. Okay, lang yung break even ko lang yun kasi nabili ko siya banda dito eh. Wait, tingnan natin yung EMA 21. EMA 21 sa 15 minute. I think binili ko siya dito. Yan, nakita niyo naman yung volume. Ang laki, di ba? Yan. Or dito ko siya binili. Tingin ko dito ko siya binili. Okay. So, hindi ko kinonsider itong resistance na to. Tinignan ko siya dyan kasi laki ng volume. And then, nasa ibaba ng 21 EMA. Ito pwede natin take account din itong MACD. Hindi ko ito pinagpapansin eh. Pero ino-observe ko ngayon kung factor din siya. Kasi minsan nakakagulo ng decision making eh. Okay, so yun lang. So, I'll update you tomorrow kung ano nangyari dito sa stocks na to. Alright? May the profits be with you. Sana kumita tayong lahat. Bye.